Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong mga fake news vloggers po, no? Na tila ay hinahamon ang TRICOM. Bakit? Kasi yung ang TRICOM, may schedule na naman sila na maghi-hearing. I don't know nga lang, hindi ko pa alam kung anong petsa ang kanilang hearing. Okay, hindi ko man lang sinikap na alamin ito. Pero kasi sapat na sa akin na malaman kanina na magkakaroon na po na naman ng pangatlong pagdinig. Kung na nagkakamali, pangatlo ito. Now, pangatlo siguro na mayroong dumadalo, no? Ngayon, sabi nga po nitong si Mr. Real Talker, ito yung malaki yung ngipin na payat na malakas mang asar. Yan. Sabi niya rito sa panahon ni Tatay Digong, most improved na ang airport natin sa buong mundo. Alam niyo, totoo na nagkaroon po tayo ng ganong klaseng kategory. Ang ipinagtataka ko lamang po, bakit saglit lang? 'Di ba? Nawala na naman. So ano po yung meron doon? Kasi dapat po, pang long term yan eh. Ano yun? Pang panahon lang ng Duterte? 'Di ba? Bakit hindi nila pinuna yung airport doon sa Surigao? Nung magkaroon ng bagyo, 'di ba nilipad? Naalala niyo 'yon? O i-research niyo 'yon, nilipad 'yon. Flattened talaga, parang tent na nagiba. O, Diyos ko. At hindi yun ang hanapin ninyo. Ano nangyari doon? Sabi niya rito what if another term pa siya? Check. Kung mas gaganda pa. Ngayon, bumalik sa worst, may babala pa sila na mag-ingat sa NAIA Philippines NACS. Di ba? So ano ho ba yung sinasabi niya rito na may babala pa raw? Ito po yan. Yan ang ikinalat mula po sa Homeland Security. Ikinalat po ito kahapon ng mga DDS vloggers. Ano sabi rito? Travel Advisory, United States of America, Department of Homeland Security, Washington, D.C. Passengers are advised that the Secretary of Homeland Security has determined that Ninoy Aquino International Airport in Manila, Republic of the Philippines, does not maintain and carry out effective aviation security measures. Ito po yung kanilang ikinalat. Na alam niyo ho, ito po ay 6 na taon na po. 6 na taon na po ito. Na pinag-uusapan diyan sa Reddit. Sabi ko po sa inyo mga kapatid, kapag ang gagawin niyo para ma-check niyo po kung fake news, ang gawin niyo doon sa Chrome browser ninyo, itapat niyo yung inyong cursor, diba? Sa labas lang ng picture, i-right click niyo yan. Kasi nasa Chrome kayo, may drop down na lalabas. Piliin niyo doon yung Google Lens, hindi po Google. Okay, Google Lens. Piliin niyo 'yon. Tapos isi-search niya na yan. At makikita ninyo yung mga kapareho niyang mga post. Kaya po nakita ko ito na ito ay 6 na taon na. Anong panahon pa ito? If I'm not mistaken, siguro 2018 to 2019. Now, tingnan nyo napunta dyan. Ito. Sabi rito, NAIA, pinabulaanan ng kumakalat na security advisory laban sa paliparan mula sa US Department of Homeland Security. Paglilinaw ng NAIA, ang advisory na kumakalat, na ikinalat ng mga DDS, inilabas noong December 2018 at binawi noong August 2019. So daga, ano ang sinasabi mo na nung panahon ni Tatay Digong mo? Panahon ng Tatay Digong mo yan na naglabas po ng travel advisory regarding po sa failure sa security, aviation security ang Amerika. Sabi rito, luma na nila ang larawan at aksidenteng muling na-post ng isang airline. Agad na rin itong inalis. Ang ginawa ng mga DDS, ipinagkalat. Agad silang nakipag-ugnayan sa US Transportation, sa TSA para maberipika ito. TSA conducts security assessments of the NAIA every 6 months. The most recent assessment
in February 2025 showed major improvements and was the first since 2019 with no new findings. Patay. Pahiya ang mga DBS, ang mga Duterte of supporters. Oh, sabi, yan eh, nagpapakita raw po. Noong February, ang pinakikita ron ay malaki na yung improvements. Oh, ang pinag-uusapan po natin dito, baka itanong nyo yung tanimbala, Ponyetamos ng mga demonyong nagtatanimbala dyan. Ang pinag-uusapan dito is the facility. Oh, and then yung aviation security. Nakita nila na malaki. Eh di ba, anong petsa pa ba yan na take over ni RSA? Oh, maging sa parking yan, na palayas na maraming sasakyan. Na doon pala may 10 taon na nakapark pa. Diba? Tapos yung mga sasakyan pinabubulok na lang doon. At ngayon, nalinis, naging maayos. Diba? At naging madali na yung pag-pick up daw. Hindi na katulad noon dati. Pati yung paghahatid. Ngayon, si Mr. Interpol, si Real Talker. Ito. Ito takot ito na humarap dyan sa TRICOM. Yan. At nagtataka naman ako, bakit hindi pa ito pinahuhuli? Ini-isnab-isnab sila nito. Di ba? Saan humuhugot ng lakas ng loob itong mga taong ito na manira ng gobyerno ng ating bansa? Samantalang pati sila ay maaapektuhan din. Ano ba ang epekto sa kanila? Ora mismo nadidetect yung kanilang kasinungalingan. Di ba? Ay yung ibang tao nagagalit matawag ng sinungaling. Pag tinawag kang fake news peddler, sinungaling ka pa rin. Di ba? Yan ay mas malala pang kategorya niyan o level niyan sa pagiging sinungaling, ang mga fake news peddlers. Pero it seems proud pa po sila sa mga ginagawa nila. My God naman. Itong mga DDS na to, wala na ba talaga kayong ititino sa inyong buhay? Para bang kaligayahan na ninyo o kasiyahan na ninyo na manira ng manira? Oh my God. Diba? Sabi, Interpol, mahilig, Interpol, mahilig po kasi yan mag-swimming sa swimming pool. Ganon? Katangahan nila, wala nang paglagyan, kaya wala na silang pakialam. Palagay ko nga, ganon. Diba? Dapat yung mga yan talagang makasuhan dahil hindi na po biro ang pinifake news nila eh. Di ba? Hindi na po biro. Airport na po natin, pambansang paliparan. Di ba? Unang-unang dinadaanan ng mga turista. Oh, dapat ang airport natin impressive para mag-create ito ng confidence. Pero papaano pong mangyayaring impressive kung hindi man lang masisilayan ng mga turista dahil natakot na sa mga lintik na gawa ng mga fake news peddlers na to. Kaya hinahamon ko ang TRICOM. Di ba? Pahuli nyo yung mga lintik na yan. Lahat ng mga nagkalat niyan. O, patulong kayo sa NTC, sa FB, sa mga SOCMED na partner nyo na ngayon. Di ba? Nga pala, nawala na yung FB account ni Joey. Naglaho na. Tinake down ng FB. Ay nako.